So there is no reason for him to fail. So yun ang reason kung bakit siya ang dahilan kung bakit sila nag-fail. At dapat hindi yun tinitignan na dahil suddenly may resurgence ng mga Dutertes, ano? Kasi ano yun function ng effective communications yun. Pero doon sa binanggit niyo pong scenario, do you agree with that? Na diminished yung political capital ni President Marcos at kung ituloy impeachment trial, baka hindi ma-convict? Nag-diminish yun, not because may mga major scandal sa administration niya, kasi to be fair, wala naman, di ba? Kung hindi, na-dominate lang nung Duterte camp yung social media sphere. They have been using that platform, na master na nila yung social media platform, ano, para malabas nila yung mensahe nila na inapi sila, gumagawa sila ng mga fake news, kumaga lahat to prop themselves up and to bring down the trust rating of the president. Yun ang nangyari. Hindi dahil may pagkakamaling ginawa. Di ba? Kasi yung iba ina-attribute nila dun sa pag-aresto daw. Okay, let's look at that act. Yung pag-aresto ni Duterte, una-una, tama ba yun o mali? May ginawa bang krimen si Duterte o wala? Inosenteng tao ba siya o hindi? Yun yung mga basic questions. Alam natin yung sagot dyan, at least yung mga mulat, ano, na meron siyang ginawang mga krimen. May mga pinapatay siya, inutos niya yung pagpatay. Yung mga mulat sa atin dito na Pilipino, alam yung nakita nila yung nangyari, alam nila yung nangyari. So hindi santo si Duterte na suddenly kinaladkad mo na lang sa dahig. Hindi po yun. Di ba? Doon yan sa mga mulat. Ngayon yun yung fundamental truth na hawak mo. It's just a matter of articulating that and breaking it down doon sa taong bayan kung bakit nangyari yun. And that was not done, unfortunately. Kaya ngayon, nabaliktad nung Duterte administration, Duterte camp, precisely because nag-game na nila yung social media sphere. Alam nila paano baliktarin yung puti, gagawin lang itim, yung masama, gagawin nilang mabuti, gagawin pa nilang martir at santo si Duterte. They can do that and they are doing that. And sadly, hindi nakaka-counter ng administration yan. And as a result, bumaba yung trust rating ni President Marcos, tumaas naman yung trust rating nila Sara at nila Digong. So ultimately, failure din to ng administration kung hindi niya na-counter ng maayos yung ganong naratibo coming from the Dutertes. Precisely. Pero kasi nung campaign, everybody was distracted dun sa mga mga kanya-kanyang electoral battles. And that could have been the role of the campaign manager to articulate that message na ito tama lang yung ginawa. Nasa tama yung administrasyon at ito dapat hinima yun. Hindi, yung ginawa niya, nagtago siya. Noong nakaramdam sila na biruin nyo, inamin niya na hindi sila pumunta ng Mindanao. Wow, ikaw yung administrasyon, hindi ka pumunta ng Mindanao. It's either nananabutahe ka o talagang wala kang alam, no? Sa winning the hearts and minds of the people kasi he just gave up Mindanao. So pwede sanang napaliwanag yun. Kasi yung regular communications apparatus, magde-defer yan doon sa communications apparatus ng campaign. Kasi doon yun. So pwede nilang naipasok yun. They could have seen this. March pa nangyari yung arrest. May yung eleksyon. Ang daming ways. They have the resources to do that. Kaso yung competence And I think loyalty rin ang issue kay Toby Chanco. When you say loyalty, what exactly do you mean? Hindi siya 100% in doon sa kanyang ginagawa or sa administration? Sabihin na lang natin na maaring dual loyalty na tipong sa ala sa init, sa ala sa lamig. Kaya gano'n na lang, no? Kasi he even admitted na he did not believe dun sa yung impeachment, kaya hindi siya pumirma Paano mo i-carry yung message? Paano mo i-carry yung message ng impeachment being the right thing to do
the moral thing to do kung ikaw mismo hindi ka pumirma. So, yeah, that's a big problem. And Kaso, lumabas yun. kaso ang claim niya, mismong presidente ayaw ng impeachment. At ito rin naman yung naging claim ng iba, di ba? Bago nung nagkapirmahan. Okay, ito naman yan. Yung statement, sinasabi ko nga palagi, the president, having seen him, at work, no, yung ginagawa niya the past 3 years, he will say what he needs to say, but he will do what he needs to do. Diba? Ito yun. Punta tayo dun sa ayaw yung impeachment. Hindi ba si Congressman Sandro Marcos yung unang pumirma dun sa endorsement nung impeachment complaint? Hindi ba very telling yun? The filing per se, yes, they did not have a hand on it, pero the endorsement is all about the House of Representatives. 260 congressmen yung pumirma doon at ang unang pumirma was Congressman Sandro Marcos, basically signaling to the whole House of Representatives na meron itong basbas ng presidente. And he was even asked by the media, bakit kayo yung pumirma? Then sinabi niya, bakit hindi? Trinete niya yung magulang at huhukayin daw yung lolo niya. So, kumbaga, it's very evident. No? Kumbaga, pero kung yung mga nag-a-analyze, ang hinahabol lang yung mga salita ni President Marcos, talaga maliligaw ka. Kasi by this time, dapat na-decode na yan. Ano ba yung ginagawa at sinasabi? Okay. Nung nag-usap po tayo before the elections, di ba, meron kayong mga binanggit na mga scenarios kung kailan pwede o dapat Sawa simulan na yung mga tao sa politika. At nandito na And tayo yet, sa isang next scenario week, na ang magsisimula impeachment na po trial yung magsisimula after impeachment trial. elections. Sa pagbasa niyo po ba, mukha bang foregone conclusion na talagang walang numero ang conviction at kung ituloy ang trial, headed for acquittal si Sara Duterte? No. Alam niyo yung mga pacifist or yung mga pessimist, ganyan yung sasabihin. Isusuko na yung labanan, hindi pa nagkakaputukan. Ako, I have participated in one impeachment trial. Sa onset, lamang yung leaning acquittal, 13 yon. Ito yung impeachment ni late Chief Justice Renato Corona. Yung leaning acquittal, lamang sila 13. Yung leaning conviction, 10 lang. Yun yung sabungan. Pero nung na-present na yung mga ebidensya, nung maliwanag sa lahat na talagang unfit to be Chief Justice, si Justice Corona, kasi mataas ang standard as Chief Justice. Meron siyang SALN, merong hindi dineclare. So nung naglabas yung mga bank accounts as presented by the prosecution through the bank officials themselves, nakita doon yung disparity. Plus may mga iba pang mga high-end condominiums na hindi listed. So because of that, eventually, nag-shift. In the end, 20 ang nag-convict, 3 yung nag-acquit. So yung mga pessimist or yung mga mahina yung dibdib or pacifist or yung may mga dual loyalties within the administration ni President Marcos, kasi maraming dual loyalties dyan na they can play both sides. Yan ang sasabihin, ako, alanganin, ganito. And it will drain yung yung pep, yung zeal mo to see this through. Kasi puro negay, alam mo yun, parang sinusuko na ganun. So, yan ngayon ang magiging tendency. Pero sabi ko, ang bilangan sa dulo, hindi sa harap. So nobody can say it's a foregone conclusion. Kasi I have seen during that impeachment ni Corona, mga talagang kung papakinggan mo lang yung statements, talagang set in stone na Pero lo and behold, nag-convict. Yan. So saan mag-figure dun sa analysis ninyo, yung sinabi nyo na simula, na itong binabanggit ni President Marcos could be a way to parang face-saving strategy?
There could be a scenario na hindi natin nakikita na baka hindi nga matuloy yung impeachment trial. I hope and I pray na matuloy kasi ako confident ako na pag lumabas yung mga ebidensya ng corruption ni Sara Duterte, yung bank accounts issue na sinabi ko, nag-encash siya ng cheque sa isang drug lord, pag nakita ng taong bayan yan, mamumulat sila. At yan na ngayon ang magiging hatol. Walang filter ito, walang fake news na social media na kaya nilang baluktutin. Hindi, kasi magiging magiging teleserye to kahit hapon. Mapapanood nila straight from the source. Kaya maraming mamumulat and I'm sure of that. Tapos where the public opinion goes, the senators would go as well. Okay. Actually, nga, isa sa mga inaabangan namin yung Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.